Hello mga Kapadajon Vlogs, ayan nandito tayo sa Albuquerque Restaurant at ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang pagkain dito. So ito yung pinuntahan namin ng restaurant noong nakaraang Biyernes. So maraming tao, mga Pakistani, ayan at pag tuwing Biyernes talaga marami silang customer. So ipapakita ko, yan ang mga pagkain nila, talagang mahilig sila sa mga ganyan kahit yung gulay. Akala mo pambata yung pagkain, talagang dinudurog nila. So, hindi ako nakakain sa tinatagal-tagal ko dito sa Saudi Arabia, hindi ako makakain sa mga ganitong klaseng pagkain. Ang makakain ko lang dito yung manok, yung fried o yung grilled, yun lang makakain ko. So, dito naman, at maraming mga pagkain nga at iba't ibang lahi, yung Pakistani, Bangladesh, Indiano. Ayan, at yung kanilang rice dito yellow, ayan, iba't ibang klaseng flavor yung kanilang rice dyan. Meron silang dessert kasi mahilig din sila sa matatamis. Ayan, sobrang tamis naman yun. Natikman ko na rin yung iba dyan. So, meron din silang lechon manok. At yun nga, mga nakaupo lang at walang kutsara, walang plato, yung kanilang misa o kanilang restaurant. Nakaupo lang at naka-plastic lang talaga, tapos magkakamay lang kayo. At yun ang paggawa ng tinapay na parang napanood na natin sa palabas ng Jesus, The Story of Jesus. Ganyan din ang kanilang paggawa ng tinapay. Ayan, yung kanilang tinapay, walang yung paalsa. Normal lang talaga. Tapos nilalagay lang sa oven nila, pero hindi naman oven, parang simento lang na pinapagawa nila. Tapos sinuhulma lang nila at dinidikit lang nila sa simento mismo sa loob. Kasi yun. So habang naghihintay ako ng aking order, ayan, at nakipag muna ako dito, mag video muna para kahit paano ay meron tayong pang upload. So yan, Pakistani, ang gaganda lang nila, no, ang gagwapo nila, ang tatangos ng ilong, ang tatangkad nila. Ayan, ganyan lang sila kumain, magkape, o kahit anong nila, nakaupo lang talaga, masakit sa tiyan kung hindi tayo sanay. Pero sila sanay na kasi. So meron din naman ilang upuan lang kasi lang walang bakante. Nung araw na ito walang bakante. So yung mga Indiano, mga Bangladesh, ayan, meron din naman sila pero hindi talaga sila gumagamit ng plato. Yun ang pagkain nila, yung tinapay ni Papa Jesus nung panahon na yon. Dito lang talaga makikita sa Saudi Arabia. At meron silang sausawan, yung sausawan nila, yun yung kanilang ulam. Diyan nila ilulubog ng tinapay at kakainin nila. Ayan. So, magtataka din tayo mismo, no? Ang tatangkad nila, ang lalaki nilang tao, eh. Pero yung pagkain nila, yun lang. Araw-araw yan, guys. Mula ng umaga, hapon, yun lang din talaga ang kakainin nila, yung tinapay. Tapos may ulam. Tapos magkaroon din sila ng rice, paminsan-minsan. Tinatawag naman nila dito na biryani. Yan din ang mga kanilang rice. Kakaiba yung pagluto. Ito yung sausawan namin kasi ang aming balak na kakainin ay grilled na manok. Sobrang sarap. Panalo talaga guys sa sarap. Hindi ko pagpapalit itong kanilang lasa sa kanilang manok kasi gusto ko nga rin kopyahin para madala sa Pilipinas kung paano talaga nila minamarinate yung kanilang manok. Sobrang sarap. Wala na akong masabi kahit sinong makatikim nito. Sarap na sarap talaga. So, dito tinitingnan ko yung kanilang ceiling, napakaano lang talaga, no? Napakasimple lang, black lang, tapos ang paligid, ganun lang. Habang kumakain itong mga Pakistani at naghihintay kami ng aming order. Pero preheat lang naman yon, so natagalan na ako mag-order kasi wala pa yung kasama ko. At yun ay tuwing Biyernes. So nandito na yun, isang half na isang buong plato. Kasi meron yang full, meron ding half. So ang manok naman is kalahati, sobra. Ayan ay Turkish, ayan naman ay Pakistani. Ayan. Napakabait din yan, kanilang supervisor. Ayan yung pagkain na sinasabi ko, sobrang sarap ng biryani na to. Sa pa lang, sa rice pa lang, malasa na talaga. Nandyan yung potatoes, yung carrots,
At ano pa, meron diyan pasas. Ayan yung kasama ko si Do It Yourself, nagba-vlog din yan at meron din siyang kanyang FB page or FB ano niya. Monetize na rin siya at nasa 20,000 na yata siya ngayon sa followers. So dito ibubuhos lang talaga ang pagkain. Hindi mo na kailangan ng plato, magkakamay lang talaga, nakaupo. Yun nga lang, masakit talaga sa bili kung nakaupo lang tayo. Sobrang init pa yung yung kanin pero sobrang sarap naman. At wala rin akong masabi dyan sa marinated na chicken nila, sobrang sarap din. At yan ay kanya-kanya kaming kuha ng video kasi nga kailangan talaga namin kaming mga mga vloggers, kahit ano na lang may post kasi wala naman kami sa Pilipinas, napakahirap talaga kumuha dito. Ayan, ganyan lang kalaki, iwan ko lang kung magkano na yan sa sa dito naman kung i-convert ko sa pesos ay nasa 300 pesos yung isang buong malaking plato. Bali kalahati lang yung order namin kasi mas may malaki pa dyan na buong manok ang bibilin mo at yung rice. So, meron din sa usawan yung kamatis na dinurog na may suka at saka may kalamansi. Tapos meron silang sibuyas, meron silang repolyo. So, yun ng mga kanilang pang Tapos yung tubig, binibili rin namin yan 13 pesos or 14. So, si Do It Yourself, lagi ko kasama yan sa mga vlogs, sa mga lakad. Kasi kami lang din naman halos magkasundo sa mga vlogs kasi hinihikayat ko nga siya na mag-vlog para kahit paano yung aming SIM card o yung aming internet ay magagamit talaga namin ang husto. Kaysa naman wala kaming gagawin, mahuhumsik lang kami dito. So, kanya-kanya lang talaga diskarte dito sa Saudi Arabia o kahit sa bansa ka. Basta kailangan mo lang talaga aliwin yung sarili mo dahil kung hindi, naku patay, humsik ang aabutin mo dyan. At alam naman natin na ang sakripisyo natin talagang hindi matatawaran pero wala na tayong magagawa, nandito na tayo, pinapangarap na natin to at kailangan na talaga natin pagsikapan, paghirapan para may maibigay nga tayo sa pamilya natin o sa mga anak natin. Pero yun nga lang, nakakalungkot lang talaga, yung iba ay hindi talaga kinaya dito sa ibang bansa dahil nga sila ay hindi naman sila pinapansin ng kanilang pamilya, napipressure sila sa pagpapadala ng pera at kung ano-ano pa yung mga hinihiling sa kanila ay sila naman hindi makahindi. Kaya dito kapag malungkutin ka, huwag ka na mag-abroad talaga. Kung talagang hindi mo kayang mawala sa paningin mo yung pamilya mo, huwag mo nang mag-attempt na pasukin mo yung pag-abroad kasi napakahirap talaga ang sitwasyon dito sa abroad. Hindi basta-basta akala mo lang na hindi kaya ko yan, pero pag nandoon ka na mismo sa lugar na yun, lalong-lalo na kung ang madatnan mo talaga sa lugar na yun ay napakalungkot o wala kang makakausap na Pilipino o kung meron mga Pilipinong makakausap, ingat-ingat lang din kasi maraming Pilipino din na hihila sa'yo at sisiraan ka sa ibang lahi, sa amo o merong mga Pilipino na ganyan. Kaya mas mainam nga rin na makipagkaibigan ka na lang sa ibang lahi kaysa sa kapwa Pilipino. Yan po ay talaga madalas kapag itinatanong mo sa mga OFW kung ano ang mas preferred sa kanila na maging kaibigan, ang ibang lahi o yung katrabaho nila ay gusto ba nila Pilipino o ibang lahi kasi marami talaga din Pilipino talaga na ganyan nga. Naiinggit, nagsisilos at yun, maraming ganyan dito sa Saudi Arabia o kahit naman siguro saan o kahit naman siguro sa Pilipinas meron din naman ganyan, pero dito kailangan lang talaga patibayan dito, kailangan lang talaga dito ay alam mo kung ano yung sa sarili mo na bakit ka nandito at nagtatrabaho ka sa ibang bansa. Kailangan may purpose ka, may focus ka at may goal ka kung bakit ka nandito sa Saudi Arabia. Kaya huwag ka magpa-distract. Yung mga nararamdamang mong emosyon na huhumsik ka o namimiss mo yung mga anak mo o pamilya mo ay kailangan mo lang talaga yan ma-recover o maghanap ka ng paraan para hindi mo mararamdaman ulit. So yan, binuhos at nilagyan lang din namin ng lemon para naman kahit papaano ay mawawala yung mismong yung mauumay ka doon sa kinakain mo.
Yun talaga ang pinaka-importante din kung bakit may lemon ang pagkain namin dito. So yun ay sarap na sarap ako yan dahil sobrang sarap talaga guys. Wala akong masabi kahit sino makakain itong grill na to na manok. Ang sarap lang, ang ganda lang talagang kopyahin eh. Kaso lang, hindi naman natin pwede pagtanungan ng kusinero o kung sino yung nag-prepare nito. At yun, balik tayo doon sa dito sa Saudi Arabia dahil sa tinatagal-tagal ko, parang nasasanay ka na lang din. Pero hindi yan garantiya na kahit tumagal ka na dito sa Saudi Arabia ay hindi mo na maramdaman yung homesick o yung minsan nababaliwala ka ng pamilya mo mismo. Minsan hindi ka na nga iniintindi ang pamilya mo. Kaya nakakaramdam ka na rin sa sarili nun. Bakit ganun? Tapos napipressure ka pagdating siya naman sa sahuran ay lagi kang inaapura. Yun talaga pinakamahirap. So dito, gumagawa nga sila ng tinapay. Ayan, at pinapakita ko sa inyo para alam nyo kung paano ang proseso ng kanilang paggawa ng tinapay. Kasi yun ang magiging bigas nila. Yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.